Magandang hapon sa ating mga kaibigan na nagsusubaybay sa ating bagong ah, mga isisiwalat. So sa ngayon po, tayo ay magkikwento tungkol kay Saldico. Ano ba ang nangyari na kay Saldico? Sino ba si Saldico? In the first place, baka marami pang hindi nakakalam. Si Saldico po ay isang taga Bicol na Bicolano Chinese na yung kanyang papel sa buhay dito sa pag-uusapan natin ay napakalaki. Bakit po napakalaki? Kasi po, siya lamang po ang nakakaalam, parang siyang Diyos eh. Siya lamang po ang nakakaalam kung kani-kanino niya pinarada yung mga pundo ng flood control projects. Siya kasi ang nagdidesisyon. Kumbaga, sunod-sunuran lang si Tambaluslos sa kanya. Pero siyempre, may marching order. Si Elizalde ko, galing kay Tambaluslos na dapat ang mga diskarte nila ay hindi mahuhuli. Ang kaisipan, para makakuha sila maximum na pundo na maibulsa nila. At kasabay nun, matutuwa rin ang kapwa nila congressmen. At bakit kailangan matutuwa? Sapagkat po, kailangan ni Tambi na ang lahat ng buto ng congressmen na hawak niya ay hindi mawawala. So, hindi mawala para manatili siyang speaker. Bakit si Elizalde ko? Kasi po siya yung talagang personally trusted ni Tambaluslos at maliban dyan, contractor si Saldico. Alam niya ang diskarte pagdating sa flood control projects. Kaya nga nagka-flood-flood yan sa Bicol eh. Sa Bicol River Basin, sa Albay, Camarines. Buti lang malayo yung Sorsogon. Haji Pai Pahardo, good PM Sir Toto, watching from Sorsogon. Sana makulong po yung mga kurakot na yan. Kaya yung sigaw ng mga nagrarally kahapon sa amin doon sa EDSA Shrine, mga kurakot, kulong na yan. Yun ang mga sigaw ng lahat mo. Kahit walang leader, nagkaisa-isa. So ngayon, ando naman sa kabilang dulo, doon sa may People Power Monument, mga 10,000 din sila nag-gather doon. At maliban dyan, may katabi doon sa Camp Aguinaldo, yung mga grupo naman ni General Poques. Mga DDIs naman sila. Pagdating naman doon sa Luneta, pinakamaraming dumalo sa Luneta. Sa amin sa EDSA Shrine ay mga 10,000 lamang kami. Tapos sa People Power Movement, mga 10,000 rin. At nandun sa Luneta ay marami sila, siguro tansya ko mga 100,000. At may iba din mga grupong DDS, doon naman nag-gather sa Liwasang Bonifacio. At kung saan nabugbog pa nga yung Madre nung pinuri niya si BBM. At ang isa pa, of all people, Bicolano yung ating topic. At dahil sa Bicolano po ang nagdulot ng pinakamasamang trahedya sa Pilipinas sa flood control, ay Bicolano rin ang nagsalba kay BBM. Hindi ko lubos maisip bakit si Lila de Lime. Bakit pinuri pa niya si BBM? Sana hindi na ginawa nun. Kumbaga, nagdulot tuloy sa akin ang pag-isip na yung paglaya niya simula sa kulungan ay trabaho ni BBM at bumabalik lamang siya ng utang na loob. So in that sense, makikita mo kulang ang prinsipyo ni Lila de Lima. Kaya isa po yan sa rason kung bakit hindi lahat ng Pilipino ay sold out sa pinakita ni Lila de Lima nung unang nanalo sa pagkasenador. So anyway, yung si Saldico ay di lang kabisado niya dahil contractor siya kahit hindi siya engineer, sinasalang copy-paste na lang mga project ng flood control. So, hinihimay, kanya, yung mga dinidistribute na sa iba-ibang mga distrito ng mga congressmen. At sinisiguro niya ng lahat ng congressmen na kakampi nila na bumuto o bumubuto kay Speaker Romualdez para magiging speaker ay kailangan merong tinatag na equivalent na flood control project. Kahit isa man lang, kahit 100 million lamang.
So, yan ang dahilan kung bakit na kada distrito ay may minimum na 100 million na flood control projects. At sa mga lahat ng mga distrito, ang kaisipan ay substandard ang gagawin at kikita sila 20% to 30% sa bawat proyekto. Yan po ang kaisipan. So ngayon, tanging si Saldico lamang ang nakakaalam. Kasi bakit siya lang nakakaalam? Kasi po, ginagawa niya yan sa tinatawag ni Toby Chanko na small committee. Sa small committee, si Tambilan na member, si Romualdez, at yung si Manix Dalipi na majority leader noon ng Zamboanga City, tapos si JJ Suarez. So, yan yung sila ang mga members. So, sila nagsasabi kung saan ilalagay mga pondo. 250 billion po lahat yan pondo na pinaglalaroan la. Maliban pa sa ibang pondo na nakabaon sa ibang proyekto. So anyway, yung pinag-usapan lamang natin yan ay lumabas si Toby Chanko na congressman ng Navotas ay gusto niyang isalba si BBM. Kamag-anak din ni Romualdez yung asawa ni Toby Chanko. So, ngayon, ang kanyang purpose is hindi masira si BBM kasi kamag-anak nila halos eh. Nakadikit yung Romualdez na asawa niya kay BBM. Siyempre, nanay ni BBM, Romualdez. So, ang ginawa niya, siniwalat niya na si Saldico ang naglagay ng lahat ng mga project. At totoo nga, nilabas niya yung mga siningit ng project at si Saldico lang lahat ang gumawa. Pati sa mga Mindoro na nilagay, sa Oriental at saka Occidental at sa iba-iba pang lugar, sa Bawang La Union, sa Nueva Ecija, sa Tarlac, Pampanga, lahat po, siya po hanggat sa Mindanao o hanggat sa Visayas, hanggat sa Bicol, lalo na sa Bicol, o hindi mawawala ng Bicol, lalo na sa Sorsogon, nakialam din si Chis Escudero, kaya nalagyan ang Sorsogon ng proyekto. So, yan po ang katotohanan. So, ibig sabihin, kapag mapauwi mo lamang si Saldico, marami na ang mabibisto na mga congressmen. At lalo pang lalaki ang ebidensya laban kay Tambaluslos. Okay? So sa ganon, ano na lang ngayon ang solusyon nila ni Tambaluslos? Napilitan siya mag-resign. At kunwari, resign siya. Pero ang katotohanan, at any time pwede niyang babawiin. Nilagay niya muna pansamantala, nag-usap sila, si Buji D. na from the start, panahon pa ni Marcos Sr. ay kakampi na nila yung mga D ng Isabela. So, kailangan ibigay na sa isang tao na mapagkatiwalaan nila. Otherwise, sabog ang bahay tae nila. So, ito ngayon, si Saldico. Bago pa lang magsimula ang SUNA, kasi sa SUNA, July 28, yan po ang araw ng simula ng term or tenure ng mga congressmen at mga senador na bago. So ngayon, kung yan ang araw na yon, ang problema kay Saldico, hindi siya nagpakita. Na hindi siya nagpakita, panahon na rin yon na nagsalita si Bongbong Marcos sa kanyang SUNA, mahiya naman kayo! Yun pala, talagang alam na ni Marcos wala doon si Saldico. Pinalayas niya, kaya matapang ang loob ni BBM magsalita. Mahiya naman kayo! Kasi wala na yung ebidensya. Si Saldico, tangan-tangan niyang ebidensya na siya lang nakakaalam. Parang sabi mo, Diyos pwede kang kumanta, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Yun, si Saldico yun. So ngayon, pag umuwi si Saldico, delikado. Kasi mayroong napilitan si BBM magsagawa ng tinatawag na ICI, Independent Commission for Infrastructure. Ang inappoint pa, professor ko dati sa criminal law procedure na si ex-Supreme Court Justice Andres B. Reyes Jr. Yan ang chairman. At ang member ay mabigat din sa honesty at reputasyon. Pwede kong tawagin, commission member na si Fajardo at commission member Babes Gabriel Singson.
Kamag-anak ni Chavit Singson pero pinakamagaling na Singson in terms of reputation of honesty. At siya po, si Gabriel Singson ay secretary ni Noynoy Aquino sa panahon sa DPWH sa panahon ni Noynoy Aquino. So iyan po. So ngayon, pag iyan ang komisyon, delikado pag inuwi si Saldico. Siyempre, sa subpina ng ICI, ito si Saldico. At kung masampina, wala na, sabog na. Delikado pati si Sandro Marcos yari. Okay? So ito pa, tingnan muna natin itong ano. So saan na ngayon, ang tanong natin ngayon, ay saan na ngayon si Saldico? Naku, Diyos ko. Nagpalit siya ng pangalan. Ginamit niya ang pangalan niya na una na ginamit sa Amerika. Anong pangalan? Alexander Ko. Nang sa pangalan na gamit na Alexander Ko, na noon pa ay rehistrado na sa Amerika, ay meron siyang tinatawag na SunWest Group Corporation. SunWest Group Corporation, kasama dyan yung SunWest Incorporated na construction company, Highton kasama dyan, at ang iba pang mga korporasyon nila sa Pilipinas kasama dyan. So, papatakbuhin na lang ni Alexander Ko alias Elizalde Ko ang kumpanyang SunWest doon sa Amerika at wala na siyang balak bumalik sa Pilipinas. In fact, ang fleet of air assets niya, kagaya ng jet niya na private jets, at ang mga helicopters niya na ginagamit na pang-service ng mga sino mga guest na pupunta sa kanyang resort dun sa Bicol, yun ay pinadala na nilipat niya na sa Amerika para hindi mahabol. Yan po ang ginagawa ni Saldico ngayon. So ngayon, pag wala tayong mahabol, ano na lang? In that sense, tingnan muna natin itong informasyon na nakuha ko. Nakuha ko ito kay Dean Chase, isang abogado na Cebuano o taga Cebu na nandun sa Amerika nakabase. Yan basahin natin. Sabi ni Attorney Dean Chase, after extensive digging and verification from an information that was provided to me, I am now certain that Saldico is currently residing in Alameda County under the name of Alexander Ko, a real person, but using this identity. Currently, still running a business financed by the taxpayers' money of the Philippines, SunWest Group of Companies located in Hayward, California, is owned by Saldico himself. Below is the complete rundown of everything you need to know about his whereabouts, including phone numbers and exact numbers. Ito. So si Alexander Salcedo Ko, also known as Elizalde Ko, is indeed the CEO or Chief Executive Officer of SunWest Group of Companies and also serves as a representative for the Ako Bicol Party List or Ako Bukol Party List in the Philippine House of Representatives. Okay. So, yan naman. Ang kasunod, ang education employment, company, SunWest Group of Corporation. Ito yung mga previous address niya. 29982 Bellevue, PL Hayward, California, 94544. P.O. Box 6008, Oakland, California, 94603. 166 Sweet Road, Alameda County, California, 94502. So, yan ang phone numbers, hindi ko na bibigay yan. So, ang overview ng AI, SunWest Group of Companies is also wholesaler of household appliances and electrical goods located at 1619 Whipple Road, Hayward, California, 94544. Another entity, SunWest Sales Company, is also listed at 19422 Cabot Boulevard, Hayward, California, 94545, suggesting the broader SunWest Group may encompass different entities. Okay. So, yung mga paper suggest niya. Yan ang bahay. Yan ang Hayward, California. Yan ang warehouse niya. Nakita nyo? Grabe, matindi, no? Yan ang warehouse ni Saldico. Palaki natin para makita nyo. Yan. So, having shown you that, punta na tayo ngayon dito sa
sa balita ng Billionaire Channel na kung saan si Tambi at saka yung makikita mo yung pagkadikit ni Tambaluslos at saka ni Elizalde. At yung balak ni Saldico na nilipat niya lahat ng eroplano niya, yung Gulfstream niya, na jet, at saka yung mga helicopter ililipat sa Amerika. So ito po ang balita. Galing sa mapagpitagang Bilyonaryo News Channel. Ito yun. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle nila House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets. Tingnan mo, Mula kay ultra-bilyonaryo news. Tingnan mo ang Gulfstream. Ito yung eroplano na ginamit sa pag-deliver kay Digong papunta sa The Hague. Yan. Yan ang eroplano na yan. Parehas niyan. Hindi ko sinasabihin yan, pero kaparihan yan. Pero yan, kuno ang kay Romualdez, 2 binili na jet mula kay Lusyutan na gano'n. $36 million ang isa niyan. Yung isa naman, nabili niya na luma, siguro $8 million. Pero meron ding sariling air assets si Saldico. So, dalawa lang sila na yumaman sa Pilipinas. Shotan. Ang isa raw ay pre-OG-150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinaparegister na ng kanyang Mercedes Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Elisco. Michael Elisco, tandaan nyo yan, Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Mercedes Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Okay. Kakantahin na natin, kayo na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Baka kayo mamyaw-meow-meow, baka kayo mamyaw-meow-meow. Credit to Congressman Kiko Barzaga. Siya ngayon ang pinaka hot item ng mga mamamayan, lalo na sa netizens, pagdating sa hinahangaang congressman. Batang-bata pa ito, Gen Z. So ito na ngayon, ang ipapakita naman natin ngayon ay ang katibayan na si Elizalde lamang ang nakakaalam ng lahat ng proyekto. Kaya, yun nakita ninyo, yun ang sinasabi ni Bob Johnson, Migo, fruits of the crime yan, negosyo ni Saldico sa Amerika. Kailangan mapasok yan sa racketeering. Kailangan may contact tayo dyan ng mga makapag-file ng kaso dyan at titignan ng grand jury dyan sa California. Cassandra DC, walang mangyayari sa investigation na yan. Si BP Sara ang nakasolve sa mga magnanakaw. Pinakulong ninyo ang ama niya at ama ng mga taga Mindanao. Yun. So, Pastor Rodi Rabi, dapuan sana si Saldico, stage 7, pancreas cancer. Hanggang stage 4 ng pong cancer. Bakit umabot stage 7? Pastor. Okay. So, Francisco Monton, good day, Engineer. Mabuti siguro, Engineer, ibalik sa COA ang pre-audit inspection. Dapat may pre-audit inspection ng COA bago mag-post-audit. Kasi bakit post-audit lang sila? Ibig sabihin, ang audit po ng COA ay pagkatapos na ng lahat. After the fact. Kailangan nyo, bago pala mag-implement, may audit muna na intervening audit. Iba yung internal audit ng mga ahensya, ay bias yon. Siyempre, protektahan nila yung ahensya. So, Cassandra DC sa mga DDS, rally na lang kayo ng sarili niyo kasi mga pinklawan ang peke na against sila sa corruption. Ay puro mga walang kwenta yung mga pinklawan sa totoo lang. Tsaka sa ngayon, bakit kinakampihan niyo sa BBM? Mga dilawan,
I'm citing you in contempt for doing that. You are fooling the people. So Andrea Guico watching from Singapore. So Pastor Rodi Rabi. So Paraluman Gazi. Naku, attorney, pumunta ang CIDG nang nagbigay si Bryce ng computer niya at ang mga ebidensya parang wala ngang papuntahan ang kasong ito. Wild scam talaga at powerful ang mastermind. Yon. Alamin natin kung sino ang mastermind. Sino ba ang mastermind? Jupao Gasol. Ever since, tama sabi ni VP Sara, kaban ng bayan, nag-check kay Zaldico and Romadis lang. Pastor Rodi Rabi. So Cassandra Daisy, nako, may twin brother pala si Erich Tolpo na gumamit ng peking pangalan. Pati si Erich Sylvester Tolpo sa Amerika. Kung si Erwin Tolpo pag-usapan. Pero kung si Zaldico pag-usapan, merong Alexander Salcedo ko doon sa Amerika. Panay, mahilig kayo sa alias. Cassandra Daisy sa mga didis, wag na kayo sumama sa mga rally. O, pwede man, gumawa ka ng sarili niyong rally. Jupao Gasol, Star Gemini Salute. Okay, Ramon Borcelo. Sa totoo lang yan, korupsyon na yan, may alam yan si BBM. Di yan mangyayari kung walang nagpapalakas ng loob. Kaya kaliwat kanan ang nakawan kasabwat si Tambaluslos at Marcos. So sabi nga ni Kiko Barsaga sige, alamin natin, i-vlog ko lang hiwala yun. Alam niya na kung sino mastermind. Cassandra Daisy, si VP Sara lang ang makapagpakulong sa mga mastermind. Kaya dapat mag-resign na, maging presidente ni si VP para maparusahan ng mga ito. Ricky Fligal Filipi, paano pa uwiin si Zaldico? Rakot kung ayaw niyang umuwi. Ay di kasuhan dito, tapos i-request sa United States government ang tinatawag na extradition para dadalhin siya sa Pilipinas. Star Gemini, Team Sniper, Japan, ISDs, Philippines. Kung hindi madadala sa rally si BBM, darating na magkakasakit siya dyan sa madali. Ayun. Tapos si Virgie Piquero, si Marcos ang mastermind ng corruption. Roel Cagbay, i-raid bahay ni Salde. Ophelia AP Beth Typon. Si Bonjing, nakakapauwi kay Zaldico. Attorney Toto, kaya nga niyang ipinauwi si Tebes at kaya niyang ipatapon si PRRD. Cassandra Daisy, sayang lang ang mga pagod natin sa karali dahil ang mga pinklawan, sigaw na walang masasabing mga mastermind. Just Zaldico, mautak yan. Di na yan magpapakita unless makagawa sila ng paraan na ligtas siya. Sino kaya ang itutulak nila para isakripisyo? Yan ang hindi natin alam. Cassandra Daisy, still responsibility ng presidente na bantayan ang pera natin. Eloisa May Zahol, Tamsak, Ruel Cagbay, Cassandra Daisy, bakit pinirmahan ng presidente? Mauro Lingon, wala pa picture, video na po. Wala pa picture, video? Paano bang Regal Filipe, good afternoon. Tapos Bernard Magtibay, bakit po walang sumama sa mga House of Representatives kahapon? Hindi andun si Chiljukno, tsaka si Lila de Lima pumunta. Bernard Magtibay, bakit niya po, bakit wala ako napansin na sumama? Sabi, meron sila po, meron sila. In fairness, ang dalawa lang, si Chiljukno, si Lila de Lima. Pero wala pang kwenta, nagkalat si Lila de Lima. Nagpasalamat pa kay BBM. Sabi ni Heidi Fajardo, good PM po Sir Toto, watching from Sorsogon. Sana makulong po yung mga kurakot na yan. Puta, delikado, baka masama si Chis Escudero. Vicente Junior Barnido, keep safe and healthy, Engineer Attorney Toto. Okay? So, bago tayo patuloy, basahin ko muna ito sa baba. Si Bob Johnson, Migo, Fruits of the Crime. Cassandra Daisy, walang mangyayari sa investigation. Rodi Rabi, dapuan sana. Francisco Monton, good day, Engineer. Okay, ito, diretso na tayo. Si Charlie Whiskey, bakit pa hindi ombudsman nag-investigate? So, Helen Baguio, kunwari lang si Marcos, he revert to Philemon Indiapi, parusahan lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno, senador kung lahat ng kamani. Diyos kung blue ribbon ni Lacson, sap-sap lang matiklo. Yan, pagharapin ni Lacson at congressman na pinangalanan ni Diskaya at si Cabral,
para matapos na yan. Regal Felipe, Dr. Toto, bakit hindi inimbestigahan si Tambaluslos? Yun nga ang problema ko Charlie Whiskey, congressman pa, tapos magtago talaga. Nako. So ito, patuloy tayo. Ito naman po, ipapakita ko yung paano siniwalat ni Congressman Toby Chanco na si Saldico ang utak ng lahat ng ito. At ginamit siya ni Bongbong Marcos at saka ni Romualdez. Ganito po yun. Ito po yun ay siniwalat ni Toby Chanco sa Blue Ribbon Committee kasi hindi siya ini-entertain sa infra committee sa House. Kaya pumunta siya sa Blue Ribbon. Pakinggan natin si Enter Congressman Toby Chanco, kamag-anak ni Romualdez at saka ni BBM. Light on the issues being taken up in that hearing. Am I correct, sir? Yes, Your Honor. And this came up after former Secretary Manny Bonoan told the committee that he does not know he does not know the persons responsible in putting the insertions during the BICAM conference. Is that correct? Your Honor, can I clarify that statement? Yes, please. Ganito po yung nangyari dyan. No? So nagsimula, ang una nag-interpellate ay si Congressman Erice. So sabi ni Congressman Erice, nung sa dulo na, sabi niya kay Secretary Bonoan, alam niyo ba kung ano yung amount na nadadagdag sa departamento pagdating sa BICAM? Ang sagot ni Secretary Bonoan at the time was that hindi namin alam dahil hindi naman kami part ng BICAM. Makikita na lang namin yan pagdating ng General Appropriations Act. So yun po yung pinagsimula nun. So ang sabi ni Congressman Erice noon, since hindi po alam ni Secretary Bonoan, ang taong dapat tanungin ay si Congressman Saldico. Kaya po siya nagmosyon na kung pwede, imbitahan ng committee si Congressman Saldico. Pero anong ginawa? Hindi, hinarangan nila. Yan po ay tinutulan yung motion niya ni Congressman Benny Abante. Bakit po tinutulan ni Benny Congressman? Abante, ano ba si Benny Abante at Abante? Wala ka talagang kapagkadala-dala. Magdidemand ka kung ano, tapos pagkakambi mo, hindi mo pinag-imbestiga. Ano kang klase kang congressman na hindi totoong congressman? Peking congressman. Abante. Parang ang sinasabi po nila noon is that hindi pa pwedeng maging resource person ang isang congressman. Kaya tinuloy ko po, kaya po ako nagsalita, humingi ako ng pasya kay Congressman Erice because he had the floor, if I could make a manifestation. Sabi ko, kung ganyan po na hindi pa pwedeng resource person ng isang congressman, hindi na dapat ituloy itong investigasyon na to sa House. Kasi sabi ng chairman nung una, walang sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador, kahit sino. Eh kung hindi pa Kunwari lang pwedeng yun. mag-testify under oath o hindi pa pwedeng resource person ang isang congressman, ibig sabihin, exempted yung congressman sa investigasyon. Yun po yung nangyari doon. Bakit po napaka-importante? Bakit po napakahalaga na kailangang malaman po natin kung sino-sino yung mga taong responsable doon Bakit? sa pagbibigay ng insertions po doon sa BICAM o kahit na sa iba pang mga sessions po? Kasi kami po, ako po, hindi ako member ng BICAM, no? So natuklasan na lang namin ito noong, ako nalaman ko lang yan, I think March 24. March 24 ko na lang nalaman na ganun kalaki. Kala natin nung una, PhilHealth lang binawasan, DepEd lang. Later on, natuklasan ko po na yung mga flagship projects ng administrasyon, ipangulong BBM, ibig sabihin po ng flagship projects, yan po yung mga foreign assisted projects, ay tinanggalan po nila ng pondo para maisingit yung mga pondo na gusto nila isingit doon sa BICAM. So kaya po, ako rin, napakahalaga po rin sa akin, na maimbitahan si Congressman Saldico. At doon po sa House of Representatives, meron pong small committee doon pagkatapos ng second reading. So ang pag-insert is not only doon sa BICAM, meron pang insertion doon sa small committee. So since walang makakasagot niyan kung hindi si Congressman Saldico, Kaya si Saldico lang ang susi ng lahat. yun po. Request po natin na siya imbitahan. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung miyembro ng small committee na binabanggit ninyo? Sa House of Representatives po. Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman
ako, tapos Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader of the 19th Congress, and Minority Leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung Vice Chair ng Appropriations? Senior Vice Chair, si Kimbo. Congresswoman Stella Luz Kimbo po. Sino po yung Majority Leader? Congressman Manix Dalipe po, Your Honor. Minority Leader? Libanan. Um, Marcelino. Congressman Nonoy Libanan po, Your Sa Honor. mga tweet, silang apat po ang nagko-compose ng small committee. Yes, Your Honor. Ang nangyayari po, kasi alam ko rin naman po, dahil nagtagal din naman ako sa mababang kapulungan, kumisan po ay 2 hanggang 3 buwan po nating pinagdidebatihan yung budget. Mag-aaway-away pa nga po, kung minsan nga inaabot tayo ng madaling araw. At katapos-tapusan ang sinasabi ninyo ay 4 na tao lang pala ang gagawa ng mga Oo. bagay na inyong gusto sanang malaman kung So ngayon lang itong style ni Tambaluslos na nagkaroon ng small committee. anong nangyari. Tama po kayo, Your Honor. Di ba po, sabi ko nga, magtatalo-talo, magbibigay ng inputs yung mga kasamahan natin. Tapos sa dulo pala, yung 4 na tao lang ang magdidesisyon. At yung Unfair. problema po doon sa 4 na tao na yun, at least yung BICAM po, may BICAM report po yun eh. Makikita sa BICAM report kung ano po yung original net budget ng isang departamento, Your Honor. Tapos makikita po kung ano yung dinagdag or binawas, Your Honor, at makikita yung natirang pondo. Ang problema po doon sa small committee, wala pong ano yun. Di ba po, nung unang araw namin ng budget briefing, nandun po si Sec Mina, nandun po si Yusek Cathy, hiningi ko na po yung report ng small committee. Kasi po, di ba, sa rules po natin sa House of Representatives, Section 39, kung di ako nagkakamali, pero baka mali ako, nakasulat po doon na after 7 days after maipasa ang isang batas, or 15 days pagkatapos mag-end ng session, dapat po i-file sa archives lahat ng reports tungkol sa isang House bill. So una po ako nagpahanap sa aking staff, Your Honor, ng records doon sa archives. Wala Yes, pong small mahanap. committee. Kaya nung first day ng budget briefing, Walang records hiningi ng ko small po. committee. Wala din sila, hanggang ngayon, wala po silang binibigay. So ibig sabihin, sabi ko, kung walang record yan, ang siguradong nakakaalam po niyan, Your Honor, is si Congressman Saldico. Bago po tayo magpatuloy, let me acknowledge the presence of Senator Sherwin Gatchalian. Wala po kayong nakita sa archive o ayaw po nilang ipakita? Hindi po kasi yung archives, alam niyo naman po, Your Honor, yung archives natin sa House of Representatives, napakagaling po nun. Kahit yung deliberations ng 1987 Constitution, hanapin niyo po dun. Lahat, transcript, journal, kompleto po yun. Yun, wala talaga. At noong tinanong ko po, noon yung COMSEC, hindi po sila makasagot kung nasaan. Ang sabi ko nga, pa-email na lang sa akin, ang tagal na po nun, hindi in-email, so wala po talaga yun. At imposible naman na walang nakakaalam nun. Alam po ninyo, meron po nga tayong tuntunin sa House of Representatives kahit na po yung kopya ng enrolled bill. May 3 kopya po dapat na nandun po dapat sa opisina ng Secretary General. Sinubukan ko rin po sanang manghiram nun kung meron pero hindi rin po nila naipakikita. Pero ganito po. So ayaw po nila talagang payagan na maimbita si Representative Saldico. Meron bang pagkakataon na kahit paano nakita nyo rin po kung sino talaga ang may kagagawan ng mga insertions doon sa BICAM? Hindi po, ang ginawa ko po, Your Honor, is nag-research na po ako kung sino po yung gumawa ng insertions. Paano po kayo nag-research? Ganito po, okay, mahaba po yung history niyan, Your Honor. To be very blunt about it, di ba po, nung nabawasan ng flagship projects, yung Pangulo, nung nakita niya po doon sa Sagaan na nawala yung kanyang malalaking proyekto, yung flagship projects ng gobyerno, naghanap na po siya kung saan napunta yon. So wala po ako nung unang meeting, pero I think nagkaroon ng meeting, ang dinig ko noong January, tinanong po yung Senate President, si Senate President Escudero at tinanong po si Speaker Martin Romualdez, hiningi yung listahan noong mga insertions doon sa budget. Ang pagkaalam ko, ulitin ko, wala po ako nung unang meeting, si Senate President Escudero, binigay po yung listahan ng Senate amendments, no?
doon noong 3 days after the meeting. Nung tinawag po ako sa pagpupulong noong March 24, nalaman ko po na wala pang binibigay yung House of Representatives at that time in March 24. Kaya po ako nasama sa meeting na yon is para hingin na sa House of Representatives yung listahan noong mga insertions Okay? So ano yung lumabas sa listahan? ng House of Representatives naman. So kaya lang po ako napasok dun sa usapan na yon noong March 24. March 24, 2025 was the first meeting. So dahil nga po sa paghahangad ninyo na malaman kung ano-ano yung mga insertions, kanino napunta at sino yung may kagagawan, paano po nyo eventually nalaman kung talagang nalaman ninyo? Hindi, ganito po, Your Honor. So March 24, paglabas ko doon, kasi nagmamadali na si Secretary Bunoan eh. Kasi ang worry niya po noon, March 29 mag-election ban po, di ba? So hindi maa-award, hindi mapapagawa yung projects. At pag hindi po napagawa yung projects, apektado po yung buong ekonomiya natin, di ba po? So paglabas ko, tinawagan ko po si Congressman J.J. Suarez kasi sabi sa akin doon sa meeting na yon Napangkurap yan, na Gigi wala na si Suarez. Saldi ko, ang kumakausap na lang sa mga department secretaries ay si Congressman J.J. Suarez. So ang ginawa ko po, Your Honor, tinawagan ko siya, hiningi ko po yung listahan ng insertions. Pero nagtagal po bago po nila naibigay sa akin. I think 3 batches bago po nila naibigay sa akin yung kompletong listahan po nung sa House of Representatives. Sa mga po ay kinausap nyo si Congressman J.J. Suarez, nagbigay naman po ba siya ng impormasyon na inyong hinihingi? Tinawagan ko po. Nung una, nagpabigay siya ng hard copy. Sabi ko, paano ko naman hahanapin to? Hard copy. Pero nagtagal eh. Checking ko lang po kung anong date niya binigay. Basta hindi ka agad. Tapos, ang nangyari po noon, binigay rin in 3 tranches. Una, nagbigay ng isang batch. Pangalawa, nagbigay ng isang batch. Tapos yung isang batch Dami. natagalan. Marami. So sabi ko, hindi ko po mache-check kung at hindi ko masasubmit sa executive branch kung hindi kompleto. So later on, napilitan namin silang ibigay yung kompletong listahan, Your Honor. Ano po ang nakita ninyo nung ibigay nila ang kompletong listahan sa inyo? Yan. Hindi, ginawa ko lang, Your Honor, is pinagkumpara ko po yung di ba po, admittedly, lahat naman po kaming congressman, pag nakita yung NEP, ang natural na tendency naman hihingi ng extra para sa aming distrito. Okay? So susulat po kami. At least ako, sumusulat ako. So syempre, nung binigay sa akin yung listahan, ang unang naisip ko noon, ang una ko pong naisip is, kung ikaw, congressman, hihingi ka para doon sa distrito mo. Hindi ka naman hihingi para sa ibang distrito. So minatch-match ko po yung data. Ang haba doon, hindi ko alam kung gaano karami. Ang una kong ginawa, kasi wala naman nakasulat na congressman doon. Ang nakasulat yung district. So para malaman ko yung congressman, hihingi ko po kay Yusek Cathy. Pinadala ko sa kanya yung file and she can confirm this. She is here. Sabi ko, Yusek, pakiisa-isa mo nga. Lagyan mo kung sino yung congressman kasi gusto ko i-compare yung proponent tsaka yung congressional district. Kung congressional district, hindi ko naman kabisado kung sino yung congressman doon eh. So ang sabi ko sa kanya, pakilagay mo yung pangalan ng congressman. So binalik niya po sa akin. Pagkatapos noon, sabi ko po kay Congressman Suarez, ikaw naman, ilagay mo yung pangalan ng proponent. Sabi niya, bakit kailangan yung proponent? Kailangan siyempre malaman kung sino yung nag-request. So later on, matagal hanggang nung sinabi ko, walang gagalaw dito, hindi ko maprepresent ito. Kasi pinapaayos sa akin eh. Siyempre gusto ko, pag prinisenta ko po, dahil ako magpipresenta nun, kailangan kompleto yung data. So sabi ko, hindi ko masisimulan yung presentation kung hindi nyo ibibigay kung sino yung proponent. So later on, naibigay din. Hindi ko lang, wala lang yung telepono ko sa akin, Your Honor. Hindi ko ma-check. Ang haba ng proseso para malaman. Ibig sabihin, tinatago pala talaga. Nandun. Sa mga tweet, naibigay naman sa iyo ni Yusek Cathy Cabral kung ano-anong mga distrito yon Yes po, Your Honor. at naibigay naman sa iyo ni Congressman J.J. Suarez kung sino yung proponents do sa mga distrito. Yes, pero nagtagal po. Nagtagal. So, ibig sabihin, si Yusik Cathy Cabral na tinanggal na ngayon, maraming alam din. Ngayon po, pwede ba niyong sabihin sa amin kung ano ang napansin ninyo
kung ang pag-uusapan ay yung mga distrito at yung mga proponents na nagbigay o naglagay doon sa mga distrito na yon. Ano yung unusual na napansin niyo kung meron man? Hindi, Your Honor, ang una ko pong ginawa, siyempre ako po yung magpepresenta. Ayoko naman na ako magpepresenta tapos mali pala yung data na pipresenta ko. So ang una ko pong chinek, Your Honor, is yung kasi di ba sa BICAM, may nadagdag naman talaga po doon sa navotas. Okay? Yun nga, ini-issue sa akin, insertion yun. Hindi ako makakapag-insert, Your Honor. Kasi ako po ay hindi membro ng BICAM. So pwede lang po ako mag-request kung ano man yung pumasok doon sa BICAM, yun amyenda na pinayagan ng BICAM. Okay? Opo. So, para hindi ako mapahiya, ang una kong chinek is kung tama yung pumasok Sa o inyong nadagdag. distrito? Hindi, yung sa akin muna. Yun nga po, sa distrito niyo. Kasi alam ko po kung magkano yung nadagdag sa akin sa BICAM. Tumama naman po. Tumama, kasi ang request ko noon is 1.1 o 1.2. Ang pumasok po galing sa House of Representatives na request is 529 at meron po galing sa Senate na 121 po yata. Pero yung sa Senate is all classrooms po yon. So nung tumama na, sabi ko, since tama yung sa akin na nadagdag doon sa aking NEP, kumpiyansa ako na tama yung records. So ginawa ko po, pinesent ko na po. Ano po yung nakita nyo Sige. sa ibang Ano na, pinisin mo, ano na? distrito na hindi masyadong na very unusual? Halimbawa, sa dalawang probinsya ng Mindoro, Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental, because I'm going to take advantage of the presence of the good governor of Mindoro Oriental, kaya ko lang po tinatanong. With no offense meant, Your Honor, kay Gov. Dolor and to my fellow congressmen, ng district congressmen, ang una ko pong napansin doon is lumobo yung dalawang Mindoro, isang Oriental, isang Occidental. Ang Katabi pa niya si Oriental Mindoro, Gobernador Dolor. Napatawa si Gobernador Dolor. NEP po nila is something between 1.5. Sabihin na natin para safe ako. Hindi lumampas ng 2.5 yung but I have the figures, Your Honor. Kaya lang para lang mabilis po tayo, Your Honor. Hindi lumampas ng 2.5 yung NEP nila. Pero ang GAA po nila is 20. kano ba? 20 billion. Sabi So, 20 billion. From nagulat ako, 2.5 sabi billion, ko, inipinanga. In Pinalaki fairness sa 20 doon sa billion. mga district congressmen, Your Honor, hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kayang gawin ng regular congressman Tanging si Saldi ko lang makagawa dyan. na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriation. At dahil nagdagdag sila, talagang binasuran ng PhilHealth. Naging 90 billion, 74.4 billion, ay tinanggal nila. Pati sa CHED na 30 billion, kinuha nila. Pati sa education na pondo na 30 billion para sa computer, tinanggal at 12 billion, tinanggal din nila. Parehong first term congressman po yun. So hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Kasi ang hirap po, di ba? In my case, nag-request ako 1.2 billion, ang nabigay lang 569. So paano namang itong congressman na to, makakapagdagdag siya ng ganun kalaki? So chinek ko na po, sino yung naglagay ng mga pondo doon. Sige po. Tapos po, nagulat din ako kasi siyempre makikita ko doon sa proponent tsaka doon sa district congressman. Nagulat po ako na, for example, alam ko po kayo dating party list, Your Honor. Pero may dalawang party list po doon, nasa BICAM lang, hindi ko alam yung sa small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Ba, sino yung tigog party list? ni Tambaluslos. Anong party list po? Tingog. Ako Bicol at Tsaka Tingog. BHW po. ABSW. Ang alam ko po, Your Honor, ang party list congressman, ang allocation po yata, kung di ako nagkakamali, but I'm sure you know better, is 100 to 150 million lang. Tama po yun. Kapag kayo po ay party list representative, tuwang-tuwa na po kayo pagka nakakuha kayo ng 170 million. So sinasabi po ninyo, dalawang party list yan, 2 billion po yung nakuha.
Sa BICAM po. Sa BICAM. So hindi ko na po na-check, Your Honor, yung ano, kasi one-man team to. Ako mismo ano nito eh. So, hindi Balikan po natin yung sinabi nyo without any offense meant dun sa representative po dyan sa Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental. Kayo na po ang nagsabi na parang wala naman sila sa kalagayan na manghingi ng ganong kalaki sapagkat hindi naman sila kasing sikat ng isang Toby Chanko. Hindi po. Kung kayo nga po nanghingi ng ganito, kalahati lang ang naibigay. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5B. Pero ano pong nakita ninyo? Naging Oo nga, 20 sa mga tweet. bakit ginawang 20 billion? Magkano po yung nadagdag? Sangayon po dun sa inyong 17.5. nakita. 17, ganyan, di ba? From 2, sabi mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to, under BICAM, is si Congressman Saldico, na 13 billion. Oo. Sir, Your Honor, pwede bang i-ano ko lang yung USB na ayaw nila ipakita doon para mas madali kong mapaliwanag? Yun! Yun nga po yung gusto namin Yun. kung papayag Kasi kayo. mahirap. Yun, yung USB na lista lahat doon ng mga projects na pinatong ni Saldico. Puro kwento eh. Ito, may numero po to. Bigyan natin ng kopya po yung Blue Ribbon Committee. May I direct staff of the Blue Ribbon Committee to please secure the copy from Congressman Tiangco para makita po natin yung binabanggit niya. Ipakita po natin sa sa screen. Ayan na. Tayo, ito po yung common Yan. lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo Kunin ko lang po yung eksaktong records para sigurado. Mr. Chair, may I interject, Mr. Chair? Yes, Senator. Yeah, I would like to direct this question to Sandali. Let me acknowledge also the presence of Senator Bato. Continue, sir. I would like to direct this question to Congressman Toby Chanco. Sir, sabi niyo parang 17.5 ang nilobo nung budget. Tama po ba yun? Kunin ko lang po yung eksaktong records para sigurado. Ayan. Kasi parang sinasabi nyo, do USB. something lang ang request nung district na yon. And you don't believe na hindi nila kaya yung kasi mga tayo, Yan. ito po yung common lingo ito. Idiretso na lang King natin. Rep, Chanco, medyo kabisado ko pero yung sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yun? Tayo, ito po yung common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman Sa kabilang taga congressman. roon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair? Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Could you tell us the difference Di ba yung between parking, Your and Honor? sagasa? Yung parking Rep, Chanco, medyo kabisado ko pero yung sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa? Hindi. Yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman, Yes. pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Ayan ha. Nakiusap ka sa kapwa mo congressman. Sige pre, ibigay ko muna project ko dyan sa iyo para project ha. O, pabayag siya. Pero kung minsan hindi na papaalam, lagay na din sa iyan ang sagasa na tinatawag. Mas matindi pala yun. Oh, Your Honor, Ayan, papakita niyo. so dalawang term po yan, Your Honor. Isang parking, kasi madidinig mo sa congressman nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam. Alam. Ang ibig sabihin, Mr. Chair, yun nangyari sa Mindoro ay sagasa po yun? Your Honor, I have no personal knowledge. Your Honor, ito po. Mindoro Oriental, DEO, 2530 billion ang NEP.
nandito naman po Ang si original proposed si budget, Yusek Kati, pwede niya 2.5 i-confirm billion. to kung pareho yung records So, namin. pinatasan yung Tapos saldi ang ko. total budget is 20 billion 999 million. Ginawa ng 20 billion. Tapos yung Mindoro Oriental DEO 1 billion 508 million Yan ang original. 583 Napanukala, 1 billion. thousand. Ang GAA po niya is 20 billion 795 So, 40 billion million na. 429. So nagulat ako nung nakita ko yon, Your Honor. Thank you, In Mr. Chair. both provinces, si Representative Saldico ang nakalagay po na proponent. Hindi, doon po sa ano. Kasi ganito po to. Ito na po yung total. Sabi ko nga, hindi ko makikita kung ano yung sa small committee. Ang nakita ko, nung tinitignan ko po yung kay Saldico, next slide please. Yan, maliit lang eh. Yan po, for example, ito muna, ABRA. Ang proponent is Congressman Saldico. Hindi ko na po linagay yung district congressman, sir, kasi, Your Honor, kasi sabi ko nga, baka naman wala siyang alam, tapos mababash siya ng mababash, di ba po? So, ang nadagdag po from to the district of Abra is, sige, next slide, Abra lahat to ah. is 3 billion 400 68. Your Honor, hindi ko po mabasa. Sa 3 billion 400 68, 345. Ayan po, Your Honor. Okay. Yan po. Sa Abra lang yan. Out of Yung pinatong ni Saldico's Saldico. insertion. Okay, next slide. Yan na po yung Mindoro. Yung next is Mindoro. Tignan ko lang po dito sa akin. Meron din akong kopya niyan. Your Honor. Yan, Mindoro. Um, Grabe na dagdag, 250 million. Bawat isa, ang laki. Saka Occidental yan. Abra de Ilog. next is 300. Occidental Mindoro. 3.2 billion po yan ang nadagdag. Okay. Next is Oriental Mindoro. 3 billion 105 million 759. Next is total po ng Romblon is 620 million. Tapos next po, Bukidnon is 580 million 222,000. I would like to clarify, Your Honor, I will make it clear, hindi po ito district ni Congressman Joe Zubiri. Hindi po. Just to clarify, hindi niya distrito yan. Tapos yan, sunod-sunod na po. Itong Camarines Norte, 550 million. Itong, ano ba yung sumunod? Batangas, 429. Meron pa pala ulit na Mindoro. Hindi ko alam bakit nahiwalay ito. Baka ibang district ito. 400 million. And then Sarangani, 300. So next slide. Pag tinotal niyo po, yan, magbabalanse po yan. 13 billion, 803 million, 693 with Congressman Saldico as proponent. And pag tinotal mo yung district, yung subtotal, 13 billion, 803 million, 693,000, Your Honor. So, yan. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Appropriations Makatwid Committee. po, Yan na po ang nagdidesisyon kung saan-saan ilalagay mga budget. Rep. Toby, At tika pala, para lahat ito po ay flood control projects. kung titingnan po natin at pagbabasihan, ito pong nakalap po ninyong impormasyon, lumalabas po na si Rep. Saldico ay Utak ng lahat. siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malaman kung ito pinarada o sinagasa. Yun po ba ang ating conclusion? Tama. Ano po yung ilang congressman dyan, sabi niya hindi amin yan. Hindi namin ni-request yan. So hindi ko na po, sagasa yun. hindi na ako nagtanong kung parada yan or Sagasa. sagasa. Ang sinasabi ko lang po is yan po yung nakita ko. Kasi normally, kung kunyari, yan Pwede po, pala eh. Okay na yan. At least ang purpose natin is na ipakita natin kung paano dumiskarte si Saldico. Yan nakikita na ninyo. So, kailangan talaga na mahuli si Saldico Masauli sa Pilipinas. Kasi siya po ang utak ng lahat na
ginamit ni Tambaluslos at saka ni BBM. Kung bakit naman si BBM ay pinupuntirya ko na guilty, ay sapagkat hindi niya ito binito, hindi niya dinisapprove. Dapat i-disapprove niya nung maibigay sa kanya ang batas. May kapangyarihan sa mag-veto, ang tawag niya veto power. I-remove mo kung ayaw mo. Bakit pinayagan mo? Ganun lang po kasimple ang tanong. At dahil pinayagan mo, hindi na ako magtatanong kung bakit. The fact remains na pinayagan mo. At kung pinayagan mo, dalawang bagay lang pwede mangyari. It's either hindi mo alam ang ginagawa mo na napalusutan ka o alam mo at pinalusot mo. In both ways, guilty ka pa rin. Pwede kang tanggalin bilang presidente. That is betrayal of public trust. Mr. BBM. Amal Dalorca Aguirre. Mag-shoutout na lang tayo. Si Cassandra Daisy, sabi ni Congressman Meow Meow Meow, peke si Jokno dahil lumapit siya kay Jokno para tanggalin si Romualdez, hindi siya sumagot. Wala si Jokno, si Sil Jokno. Storm, nakapokus lang kasi kay Sara Duterte, kaya kahit ninakaw na nila ang pera ng taong bayan, okay lang sa kanila. Para lang sa isang tao lang, para lang sa ma-impeach nila. Ay, nako. So, Alejandro Patagnan, paulit-ulit, wala yang issue sa corruption. Bunga yan ng religious culture of Christianity. May pruweba ako. Kasama na rin po ang religious culture dyan, Alejandro. Lahat na yun. Mango, isa rin, magnanakaw yan. Heriberto Filemon Ndiapi, maniwala ako kapag di luslos ay maparusahan amount na makulong. Ang Conrado Alipio, good afternoon, Dr. Katoto. Diyos Abante, laki siguro pakinabang niya kay Saldico, kaya dinipinsan niya. Tommy Padla, Toto Kausing, kaya natin to. Banatan mo rin yung totoong nagpabagsak sa ekonomiya ng bansa para maniwala kami na para sa katotohanan. Binabanata na nga natin Cassandra Daisy, tama, Storm, bakit hindi nila nag-inspect sa Bicol at mga project? O nga, bakit walang inspection sa Bicol? Si Charlie Whiskey, recorded lahat ng ginagawa sa Congress at Senate, bakit ba hindi malalaman? Yun, diyan ka magtataka ngayon, Charlie. Noon, meron nga stenographer, Senate at Congress, parang court yan. At pwede ka nga humingi ng transcript about any meeting. O ngayon, wala. Kung walang record, hindi mangyari yan. Sabi ni Cassandra, mas effective si Senator Marcolita sa Blue Ribbon kaysa kay Ping Lacson. Kasi alam ni Marcolita kung paano pagtanong sa sunod-sunod para aplastada lahat. Kay Ping, dire-diretso lang tanong na walang pundasyon. So Marcolita sa Blue Ribbon, mga tanong niya ang kasagutan ng mga pagnanakaw. Gregorio Babaran, tanggalin na ang pork barrel at mga insertions na mga mambabatas. Tingnan lang natin kung sino talaga ang handang maglingkod sa bayan. Dapat niya wala ng insertion. Lingkod lang kayo ng lingkod. Kung sa Bisaya pang lingkod, ibig sabihin upo. Gregorio Babaran, focus na lang sila sa paggawa ng pagbatas. Diyos ganda na sana ng kay Marcolita, kaso kasi si Tambi nandyan. Ayun, kasi inagaw nila ni Tito Soto kasi gusto ni Soto protektahan si Tambaluslos, kumpare yung buo ang inaanak nila na si Arjo Atayde na grabe. May mga sikreto din kayong hawak Cassandra Daisy, lahat ng congressman ilagay sa website ang mga contractors. Tama, magandang suggestion yan. Rosa de los Reyes, Atty. Toto, live ba yan? Opo, live. Hindi yung kay Tabi Chongo, hindi na po live yun. September 8 pa po yun. Cassandra Daisy, Rosa, naka-live si Dr. Ako lang po naka-live. Tapos, Diyos sana ngayon mas exciting manood kung mga congressmen ang magtatanong, wala yung congressman, huwag mo asahan yan. Maraming itatago. Rosa de los Reyes, okay. Demetrio Bukaw, kaya pala bigla na lang pinalitan si Senator Marcolita dahil takot na si Marcos at Romualdez. Yan po ang susi talaga. Charlie Whiskey, lahat ng meeting sa Congress or Senate ay anyway, Cassandra Daisy, si Senator Marcolita ang nakapansin na si Cabral ay nag-text kay Tito Soto na may available na 500 million. Charlie Whiskey, illegal yan pag hindi recorded. So, sino ang pumirma ng budget? Di ba ang presidente? Opo, presidente.
Demetrio Bukaw, oo, replay yan kasi si Senator Lacson na ang chairman, tama po yun. Charlie Whiskey, budget pa yan dapat ang nag-disburse ng pera ang tanungin. Diyos sana maisip ni na Lacson at Soto ang ganito, takbo ng investigasyon. Tingnan mo, wala sa mga senador nagtatanong kay Tabi, si Marcolita lang. Cassandra Daisy, kahit nagsisigaw po tayo sa rally, hindi na may balik ang ninakaw na pera natin. Tama po yan. Cassandra Daisy, si Dr. Engineer Toto Kausing, nag-perfect na maraming partner na maging partner ni Senator Marcolita dahil engineer siya, utak lawyer pa. Hindi katulad na ngayon, kulang sa kaalaman sa law para maging lawmakers. Charlie Whiskey, ang tanong diyan, bakit sila nag-vote sa Congress at Senate? Kung mayroong insertion, ay ano na yan, alam na this. Florinda Fenwick, sangkatutak na pera dapat kung tama ang pamamalakad ng gobyerno, hindi nagkahirap ang mga Pilipino. Charlie Whiskey, lahat ng congressman, senador, mayroong copy. Cassandra Daisy, nagkakasabot lahat yan. Florinda Fenwick, easy, pinayagan ni BBM kasi kasagwat. Hindi lang kabsat, kasabwat pa. siya, ang mga hirap yung kabsat. Sabi ni Lucano, kabsat. Yeah. Hindi lang kabsat, kasabwat. Charlie Whiskey, I will become a law pa rin kung hindi pinirmahan ng president. Conrad Comet, kina Marcos Romualdez, saldi ko, pera ng mamayang Pilipino. Roberto Felibon Indiape, saldi mo sobrang takaw. Pixie, ano ka DDS? Ano ka ba DDS? Kasi ang DDS babanatan kita. Sino ba yung tinatanong mo, Pixie? Milba, bakit magaling ka ba? Babanat ka sa DDS? Sa totoo lang, mas maraming magaling na tao sa DDS kumpara din sa mga nagmamayabang-yabangan lang. So, Milba Abdon, tanggal mo si BBM, sinong papalit? Ay, di si Sara. Ganun lang ko, simple siya ang Vice President eh. Conrad Comet, yan ang bansang Pilipinas, huwag na lang magbayad ng tax para wala lang. Kaya nga, dapat huwag na lang magbayad ng tax. Sabi nga ng Queen, I paid my tax dues time after time. I got my sentence and committed no crime and bad mistakes. I had a few. I got a challenge before all human race, but I'm gonna lose. We, the people, are the champions, my friend. Abelardo, Dr. Toto, di ba, bininda ni PBBM na 5.5. Bininda niya, napahiya siya, biglang bumaha. Bagyong Christine. Tapos ang Bicol na puno ng tubig. Cassandra Daisy. Sa interview ni BBM, lagi niyang katabi ang lawyer niya na si First Lady. So, no excuse na hindi mo alam ang pirmahan mo na korap. Tama po. Everlingaw. Hindi pa kasi kapatid niya at pamilya sangkot sa mga projects, corruption niya. Ikulong pati yung mga party list niya. I-abolish. Kasi pera ang taong bayan ang ginamit nila. Tama po kayo. Roberto Felibon Indiape. Pixie, kaya ka pala na-dispar. Ako palang tinitira mo. Pixie, mas magaling ako sa'yo. Pasensya ka na. Lorinda Pedwick. Okay? So, yan po. Mga kababayan, ako po'y na-dispar. Lorinda Pedwick, Pixie, sapagkat po ay nag-publish lang ako sa Facebook ng aking reklamong plunder at nagreklamo yung mga nasagasaan. Next, yung pangalawang plunder na bago lang nilabas ay sinasabi ng Supreme Court na ako raw ay nagreklamo sa judge na nakatanggap ng 16 million. Pero ang katotohanan po, ipakita ko na sa inyo ngayon, ay hindi po ako ang nagreklamo. Ang nagreklamo po ay mga tao na kung saan giniba ang kanilang bahay doon sa Butuan City. Kaya nakakaasar po isipin na mayroon po pala tayong mga justices sa Supreme Court na nagkamali ang kanilang facts of the case. Kaya ito, papakita ko sa inyo, in fairness naman sa akin, sigurado naman ako, wala na akong mapapala dito, hindi na sila papayag, babalik ako. Ito ito sa ginawang dahilan sa akin para i-disbar ulit ako ay ganito po. Pakita ko sa inyo. Ito patapos lang to, although i-vlog ko ito later on, pero ipapakita ko muna sa inyo ang isang katotohanan na hindi ako nagkamali. So yan po, kung mababasa nyo,
Yan po ang reklamo na sinasabi na sa sulat ni Marvick Lunin na ako raw ay nagreklamo sa judge. Ito po, kung mabasa nyo yan, mabasa nyo yan, palakihin lang natin paano natin mapalaki ito. Hindi pwede mapalaki. So sinasabi nito, ang nagreklamo Montilla Extension Neighborhood Association Incorporated. Minay. Mga pangalan, President Florida Pailnar. Tapos marami sila. Walang pangalan ko dyan. Complainants versus Honorable Emmanuel E. Escatron, presiding judge ng Regional Trial Court ng Butuan City, Branch 2. Yan ang complainant. Wala ang pangalan ko dyan. Ang reklamo, complaint for dismissal of judge. With the complainants, ang aligasyon nila ay binigyan ng 16 million si Escatron para magpalabas ng second demolition order na sa kasong mahigit 10 taon na ay nakalipas na bawal yan sa Civil Code of the Philippines. Yan po. Pagkatapos, ang iba pang binasihan nila ay sapagkat may rami daw kung sinampang kaso, natural, ano pang ibang paraan para gagawin ko maisalba lamang ang mga mahirap na mamamayan dyan sa Butuan City? Wala silang binayad sa akin kahit piso. Fix. Pero sinakripisyo ko sarili ko. At least I'm proud to tell the whole world that I did my best para sa mga mamayan, para sa katarungan. Kung hindi man ito maganda sa iba, well, that's their opinion. And even though I will be prejudiced and will be punished by what they did, it's up to them to do that. After all, the conscience of God will help me in heaven. Ganun lamang po sabi ko. Nabasa mo na ba yan, Pixie? Ayan po, agwan. So, ibig sabihin, I'm proud na hindi ako ganun sa inisip mo. So, kay Kumaro, si Saldi ang champion. Helen Baguio, pa-request po saying, I'll be watching you. Every breath you take. Sa sunod na siya, oh, can't you see you belong to me? How my poor heart aches with every breath I take. The police, nosedive, are you live? Sir, simple lang itong mga yellow at sa kapingklawan, sila ang konsabahan sa NPA kasi takot sila sa maging presidente si Sara. So Charlie Whiskey, dapat mga engineer sa DPWH ang meron accountable sa lahat ng flood control project. Ang problema po kasi Charlie Whiskey, one problem that I see, hindi nila binibigyan ng tinatag na security of tenure ang mga engineers. Ginagawa nilang project contractual. So malaging pang takot matanggal, pipirma na lang sila kung anong utos. So Florinda Penwick, si BBM Salarin, siya ang presidente. Hindi mangyari ang korupsyon kung di siya papayag. Nori, ito ba, ako as FW, okay lang na di na ako mag-remit yan, taxpayers, huwag na magbayad para wala na magnakaw. Ang problema po, Nora Tuba, nagpadala ka ng pera sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas. Ang mga kamag-anak mo, bili ng bigas. Sa bawat bili ng bigas, may buwis na binibigay kayo sa bansa. Bibili siya ng sapatos. Sa bawat bili ng sapatos, mayroon siyang buwis na binibigay. Mamamasasay siya, sasakay siya ng tricycle, sasakay ng jeep, sasakay ng magbabayad, may tax na napupunta sa ating bus. Ibig po sabihin, lahat mo na binibili mo, mga grocery man o damit, lahat po kayo ay nagbabayad ng buwis sa ating bansa. Kaya kayo po, mga mamamayan, na kahit ikaw ay janitor, kahit ikaw po ay magsasaka, kahit ikaw po ay walang trabaho, kung minsan nabibigyan ka ng pera at para makapamasahe na kung mabili kung ano-ano, lahat po kayo ay nagbibigay ng pera para i-kolekta magiging buwis na gagastusin para sa flood control project. Kaya huwag niyo sabihin na wala kayong pakialam dahil akala nyo hindi kayo nagbabayad ng buwis. Tandaan niyo, sa bawat bili mo ng ginamos, sa bawat bili mo ng bigas, kahit 20 pesos per kilo, meron kayong inambag na pera kahit magkano dun sa buwis natin. Kaya tandaan niyo, kayong lahat ay may karapatan na makialam, kayong lahat ay may karapatang magalit, kayong lahat ay may karapatang sumigaw ng kahit 1,000 pesos, putang ina nyo! Heriberto Filemon Injapi, silos-los dami na kulimbat.
Baka sinasabi mo na suhulan lang judge sa Facebook, officer of the court. Dapat tapos Bergie Romero, praise God. Tapos Florinda Fenwick, Laura F. Musa, Engineer Attorney Toto, mayroon na daw evidence si Engineer Bryce Dila, kaya antay lang natin, kwento pa lang yan hanggang sa ngayon. Pixie nang hinayang sa iyo si Bunyog, wala po akong pakialam kung hindi nila maisalbang aking prinsipyo. Ang prinsipyo kasi ng mga chismis, yan ang nakita ko po, pasensya ka na Pixie. Florinda Pinok, ayaw ko magkwento-kwento ng ng tinatawag na Marites style. Tapos ang tirahe mo Duterte lang. I can afford to praise my opponent kahit na kaaway ko siya. Pero ang problema na sa ibang kasama natin, bakit anti-Duterte lang sila? Hindi kanila binibira si Marcos. Oh. Cassandra Daisy, God will protect you, Dr. Toto, because you are just defending his people. Edwan Llames, kaya hindi niya pwedeng sabihin na di niya alam ang nangyari sa flood control kasi nungalingan yan. Kay Comaro, Zaldi, winner takes it all. And the winner takes it all! And the loser, the Filipino people! Oh, yeah. Mary Jane Acero, yes po, 100% na tumutulong si Attorney. Salamat po, isa kami sa naka-witness ng kanyang pure heart to help people mabigyan ng justice. Mary Jane Acero, I'm telling you, mag-prepare ako ng kaso, dapat bukas isampa. Bala si Attorney Sak Estacio dyan. We have to get it from the Regional Trial Court of Pasay, Branch 115. Kasi po, nag-desisyon si Judge Luwalhati Cruz na hindi raw kasama sa third party call ang demolition. Kasi nakalagay po sa Section 16 ng Rule 39 ng Rules of Court na kapag may mga taong hindi kasama sa kaso, ay may karapatan na umayaw at karapatan magreklamo. Ito mga taga-Acero Compound, mga taga-ICC Compound, mga taga Santo Niño diyan, Sitio Santo Niño diyan sa West Copang, kilometer 22 sa Alabang, Muntinlupa, ay dinimulis ang kanilang bahay kahit hindi sila kasama sa kaso. For Diyos, for Santo, asan ka papunta? Asan ang konsensya mo? Judge Luwalhati Cruz? O nag-usap na kami, tutulungan kayo. Let us do our best. Bahala na Supreme Court mag-decision dyan kung kasama ba ang demolition sa third party call o hindi. Kasi kung masama, dapat kayo isalba. Jan Suarez, don't worry, attorney, nasa likod mo ang mga kadidis. Talaga namang mga magnanakaw ang gobyernong ito. Maraming salamat po, mga kababayan. We are the champions, my friend. Ayan, Pilipino are the champions. Ang mamamayang Pilipino. Salamat po.